Nahihirapan ba akong mag-adjust dito sa New Zealand? Sige, story time tayo. Ang sagot nun is actually hindi. Mga tao dito, I feel so at home. Kasi napaka-welcoming nila and since Pacific people din sila, island people like in the Philippines. Marami tayong shared traits and mga kaugalian. They're so big with family, they're so big with relationships. Mababait ang mga tao, very welcoming. In fact, nung kagabi lang, galing kaming dinner sa labas ni Nick and then on our way back home, kasi malapit lang yung restaurant sa place namin, merong isang guy na nasiraan yung sasakyan niya. So, kasi yung may intersection malapit sa amin, parang papunta siya dito and it so happened na yung road is elevated. So, nasiraan siya tapos slowly siyang nag-roll back. Papunta dun sa kung saan yung parang intersection talaga na may stoplight. So, nagro-roll back siya at parang nag-block siya dun sa dito na lane na pa-straight. Nung parang binlock niya yung lane na pa-straight, akala ko na yung typical Philippine setting na yung beep, 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 yung mga something ganun. Pero actually hindi. Isa sa pasahero nung car na yung sa first in line sa lane nandito, bumaba siya, tinulungan niya yung guy kasi tinutulak na ng guy yung car niya papunta dun. Parang emergency lane. Tinulungan niya yung guy na itulak yung car papunta dun sa emergency lane dito na side. Tapos, si Nick, since nakita niya, pinuntahan niya din. Doon ko nakita na yung mga tao dito is hindi sila yung parang kanya-kanya. Pag nakikita nila na may nangangailangan ng tulong, talagang tinutulungan nila. And it's not the first time that I've witnessed such. Meron din kasi yung isang instance na it was the Anzac Day. So, yung mall is mag-o-open ng 1 p.m. pa. Nakalimutan namin, doon kami ng mga 12 noon na. Late pala mag-open yung mall ngayon. So, tumambay lang muna kami sa labas. May bench kasi doon. Isa sa mga bench doon, merong isang homeless na lalaki. Tapos, meron siyang shopping cart. Andun sa shopping cart niya yung mga gamit niya. Andun sa shopping cart yung buong buhay niya. Tapos, andun din yung aso niya. So, natutulog yung aso dun sa shopping cart kasama ng mga kagamitan niya. Tapos, yung homeless na lalaki is natutulog dun sa bench. Hindi lang siya tinitingnan ng mga tao. Merong isang tao doon na pumunta ng McDonald's, bumili ng meal para sa kanya. So, ginising ng lalaki yung homeless na guy, tapos binigay niya yung food. Yung food is hindi lang para sa isang tao. So, binila niya yung parang burger and fries, tapos may drinks. Tapos, bumili din siya ng parang extra food, burger din siguro yung nasa paper bag, para naman dun sa aso. So, yung mga tao dito is talagang may malasakit sila sa bawat isa. And because of that, nafe-feel ko yung bayanihan sa atin. Kaya, hindi ako talaga parang nag-a-adjust dito. Kasi, yung nature ng mga tao, it's very welcoming. It's very comforting and talagang may care. May malasakit sila sa bawat isa. So, yun ang isa sa mga katangian ng mga Kiwi na na-appreciate ko kasi hindi sila cold people. Very compassionate sila, very caring, and yun nga, minsan magkakape kami. Tapos, while hinihintay namin yung kape namin na dalhin sa table namin, yung katabi namin na table na babae, parang nag-chit-chat lang siya sa amin kasi bumili daw siya ng gift para doon sa anak niya. Tapos, yun nga daw, parang ang mahal ng mga bilihin ngayon, pero hindi niya iniinda kasi para naman sa anak niya. Yung gano'n ng mga tao, parang hindi aloof. So, very welcoming talaga. And I'm so happy and I feel so welcome here. So, sa mga nagtatanong na how is life in New Zealand, kumusta yung mga tao, one of the friendliest, one of the most caring, one of the most compassionate people na na-encounter ko sa mga places na I was given the privilege and the opportunity to travel. So, yun.